Isa sa maraming prophetic event na nakasulat sa salita ng Diyos ay ang pagbuhos ng nakakakilabot at nakakatakot na mga salot na gagawin nitong mga anghel ng ating Panginoon bilang parusa sa lahat ng tao. At dito mararamdaman ng lahat ng tao ang galit ng Diyos na hindi pa po nararanasan simula po nung likhain ang ating mundo. This is me once again, Sangkay Janjan. Huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe ang ating channel, i-click ang bell at i-click ang all para sa mas marami pang video. Simula nung likhain ng ating Panginoong Diyos ang ating mundo, kasama na po ang tao, maraming beses na rin po pinaalalahanan ng Diyos ang tao na humantong sa matitinding kaparusahan. Kagaya na lamang po ng matinding pagbaha sa panahon po ni Noah, na ang tanging naligtas lamang ay ang pamilya ni Noah. Isang katakot-takot na pangyayari ang naganap sa ating planeta na napuno ang ating mundo ng tubig sa pamamagitan po ng salot mula po sa matinding pag-ulan na binuksan po mismo ng ating Panginoon ang lahat ng pwedeng pagkalabasan ng tubig pati sa ilalim ng lupa. Noong panahon rin na nabihag ang mga Israelita ng Ehipto, isa po sa ginawa ng ating Panginoon para makalaya ang Israelites ay ang paglatag ng 10 salot laban po sa Pharaoh ng Ehipto. So hindi na po bago itong ginagawa ng ating Panginoon na every time na gusto niyang parusahan ang tao dahil sa kasalanan, nagpapadala po siya ng matitinding salot. Ngunit mayroon pong mas matinding salot na paparating na isa po sa nakapropesiya sa Biblia in the book of Revelation. Inihayag dito mga sangkay na itong mga salot na paparating sa panahon ng Great Tribulation, wrath of God, o galit ng ating Panginoon sa tao. Hindi pa umano ito nararanasan ng mundo at ito po ay nakakakilabot sa panahon na yon. Itong 7 huling mga salot ang kukumpleto sa pagparusa o galit ng Panginoon sa ating mundo dahil po sa kasalanan ng tao. Ayon po sa Revelation chapter 15 verse 1, sa pangkagilagilalas na pangitain ang nakita ko sa langit, may 7 anghel doon na may dalang 7 pang salot. Iyon ang panghuling mga salot na ipapadala ng Diyos bilang parusa sa mga tao. 7 mga salot na kukumpleto sa galit ng ating Panginoong Diyos sa ating mundo at sa lahat ng tao sa panahong yan. Anong mga salot ito at papaano gagawin ng mga anghel para matupad ang isang propesiya na nakasulat sa Biblia? Bago natin pag-usapan ang 7 mga huling salot na ipapadala ng Diyos o ibubuhos ng mga anghel sa ating mundo, ipapaalala ko lang mga sangkay na ang Biblia po ay ang tinatawag na Book of Prophecy. Lahat ng mga nakasulat sa Biblia ay totoo, lalong-lalo na ang mga propesiya na marami na po ang natupad at may mga kasalukuyang nangyayari din ngayon na mga nakasulat sa Biblia. Ngunit may mga paparating pa. Ito po ay ang mga malalaking propesiya na hindi po pwedeng makancel, kundi lahat ng ito ay magaganap in the future. Kagaya na lamang po nitong 7 mga huling salot na ibubuhos ng mga anghel. Ang Biblia po ay naglalaman ng mga totoong kaganapan sa mundo at mga magaganap pa sa paparating na panahon. At ang mga propesiya sa Biblia ay nagpapatunay lamang mga sangkay na totoo ang mga nakasulat dito. Kagaya na lamang po ng mga nangyayari ngayon na kaguluhan sa ating mundo na bago pa man mangyari ito ay naisulat na po sa salita ng Diyos. Papaano gagawin ng 7 mga anghel ang pagbuhos ng matitinding salot sa mundo sa araw ng galit ng Panginoon sa lahat ng tao? Sa Book of Revelation chapter 16, klaro po dito mga sangkay ang isa pong impormasyon tungkol po dito na matindi nga ang gagawin ng ating Panginoong Diyos sa mga taong hindi naniwala sa katuruan mula po sa Biblia. Ang una pong salot na ibubuhos ng anghel ng Panginoon ay eto, in Revelation chapter 16 verse 2. Kaya umalis ang unang anghel at ibinuhos sa lupa ang laman ng dala niyang mangkok at nagkaroon ng mahahapdi at nakakapandiring pigsa ang mga taong may tatak ng halimaw at sumasamba sa larawan nito. So sa unang salot na ibinuhos ng anghel ay magkakaroon ang lahat ng mga tao sa panahon na yan ng mga nakakapandiring pigsa na hindi pa po nararanasan ng tao. At lahat ng tatamaan nito mga sangkay ay ang mga may tatak ng halimaw na sumasamba sa larawan nito. Ito po ay ang number of the beast na 666 sa panahon na yan na tinutukoy po sa propesiya. Nakakapandiring mga pigsa sa unang hagupit ng salot ng ating Panginoong Diyos. Ngunit hindi pa po dyan nagtatapos
dahil panimula pa lamang po yan. Sa pangalawang salot mga sangkay ay lalo pong tumindi. Sa Revelation chapter 16 verse 3, ayon po dito, ibinuhos ng ikalawang anghel ang laman ng kanyang mangkok sa dagat. Ang tubig nito ay naging parang dugo ng patay na tao, at namatay ang lahat ng nilikhang may buhay na nasa dagat. Isang kakilakilabot mga sangkay ang mangyayari sa panahon na yan, na ang tubig sa dagat ay magiging dugo na lahat ng mga may buhay, lahat ng mga nilalang o ano pa mang sea creatures na nasa dagat mga sangkay, lahat ng nilikha ng Diyos na may buhay sa dagat, isda o ano pa man yan, ay mamamatay. Sa panahon na yan mga sangkay ay mamamatay po ang karagatan, at malaki po ang magiging epekto nito sa ating mundo, dahil isa sa pinagkukunan ng food supply sa ating planeta ay mula po sa karagatan. Ngunit mga sangkay, hindi pa rin po dyan nagtatapos, dahil ang susunod ay ibubuhos naman ng ikatlong anghel ang galit ng ating Panginoon. Revelation chapter 16 verse 4, ibinuhos naman ng ikatlong anghel ang laman ng kanyang mangkok sa mga ilog at mga bukal, at naging dugo rin ang mga ito. So hindi lamang po sa dagat, kundi maging sa mga ilog at mga bukal, ang tubig po ay magiging dugo. Ganyan po katindi ang galit ng ating Panginoong Diyos sa panahong yan sa lahat ng taong hindi naglingkod sa Kanya. Ang salot na ito mga sangkay ay sisira sa fresh water, mga inumin ng tao, at malaki rin po ang magiging epekto nito mga sangkay pagdating po sa food supply ng billions of people na natitira sa mundo sa panahong yan. Na ang tanong dito mga sangkay, kung ang tubig sa dagat ay naging dugo at ang tubig sa mga bukal at mga ilog ay naging dugo, saan pa sila kukuha ng source ng pagkain at fresh water sa panahong yan? At dito na mga sangkay, lumabas din ang ikaapat na anghel na may daladalang mangkok, at ibinuhos niya dito ang ikaapat na salot sa mundo. Revelation chapter 16 verse 8, at ibinuhos din ng ikaapat na anghel ang laman ng dalan niyang mangkok sa araw, at ito'y binigyan ng kapangyarihang pasuin ang mga tao sa tindi ng init nito. So ang ikaapat mga sangkay na pagbuhos ng anghel ng salot ay magkukos ng sobrang init ng panahon. Ang init ng araw sa panahong yan mga sangkay ay magiging katakot-takot na hindi po kakayanin ng tao. Subalit hindi pa rin tapos ang ating Panginoong Diyos sa kanyang galit sa mundo. Habang tumatagal, patindi ng patindi ang mga salot na ibubuhos ng ating Panginoon. In Revelation chapter 16 verse 10 to 11, ibinuhos ng ikalimang anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa trono ng halimaw, at nagdilim ang kaharian nito. Napakagatdila sa kirot ang mga tao, at sinumpa nila ang Diyos ng langit dahil sa kanilang hirap at tinamong mga piksa. Ngunit hindi rin sila nagsisi at tumalikod sa masasama nilang gawain. Ang ikalimang salot mga sangkay ay magdudulot ng kadiliman, at isang pambihirang kirot at sakit ang mararamdaman ng tao sa panahon na yan, na sa sobrang sakit ng kanilang nararamdaman mga sangkay ay isusumpa pa nila ang Diyos imbis na magsisi at matakot sa Kanya. Ang mga piksa na tinamo ng lahat ng tao na sumamba sa halimaw ay lalo pong titindi ang sakit at kirot. At dito na pumasok mga sangkay ang ika-anim na anghel na magbubuhos ng ika-anim na salot, na ayon po dito sa Revelation chapter 16, at ibinuhos ng ika-anim na anghel ang laman ng dalan niyang mangkok sa malaking ilog Euphrates. Natuyo ang ilog upang magkaroon ng landas para sa mga haring mula sa silangan, at nakita kong lumalabas mula sa bunganga ng dragon, sa bunganga ng halimaw at sa bunganga ng huwad na propeta ang tatlong karumal-dumal na espiritong mukhang palaka. Ang mga ito'y mga espiritu ng mga demonyong gumagawa ng mga kababalaghan. Pinuntahan nila ang lahat ng hari sa daigdig upang tipunin para sa labanan sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. And in verse 16, at ang mga hari ay tinipon ng mga espiritu sa lugar na tinatawag sa wikang Hebreo na Armageddon. Dito magaganap mga sangkay ang malaking pag-aaklas o paglaban ng mga hindi mabilang na mga sundalo laban po sa ating Panginoong Jesus. Napapalibutan po nila ang Jerusalem o ang Israel at makikipagdigma. Gagamitin ang lahat ng teknolohiya pagdating po sa defense force ng lahat ng mga hari
sa panahon na yan. Ngunit hindi pa rin po sila magtatagumpay. In Revelation chapter 16, verse 17 to 18, ito po ay ibubuhos ng ikapitong anghel, ang ikapitong salot sa mundo. Pagkatapos nito, ibinuhos ng ikapitong anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa himpapawid. At may nagsalita ng malakas mula sa tronong nasa templo. Naganap na, kumidlat, kumulog at lumindol ng napakalakas. Ito ang pinakamalakas na lindol mula pa nang likhain ang tao dito sa lupa. Ganyan po katindi mga sangkay itong gagawin ng ating Panginoong Diyos na galit sa ating mundo. At ito po ay isang malaking prophetic event na hindi pa nagaganap. Ito ay paparating pa lamang mga sangkay. Kaya dapat lalo po tayong maglingkod sa ating Panginoon at ayusin ang ating relasyon sa ating Diyos.